Si Dr. Kim ay isang mananaliksik na nagtatrabaho sa isang proyekto upang lumikha ng warhead para sa magkasanib na puwersa ng North at South Korea. Sa pambungad na eksena, nanunood siya ng balita sa telebisyon na nagsasabi tungkol sa isang napakalaking kometa na mapanganib na dumaraan malapit sa lupa. Bumabalik ito sa lupa tuwing 433 taon, ngunit sa pagkakataong ito, makikita na ito dahil sa distansya. Samantala, pinag-uusapan ng mga pinuno ng militar ng North at South Korea ang kanilang planong pagsuko ng isang nuclear warhead. Ito ay itinayo sa isang lihim na bunker na may pinagsamang pagsisikap ng dalawang bansa sa ilalim ni Dr. Kim. Gayunpaman, pagkatapos ng patuloy na panggigipit ng ibang mga pinuno ng daigdig, kailangan nilang mag-atubili na isuko ang nuklear na dadalhin sa ibang bansa sa umaga. Ang inisyatiba ay dapat na magdala ng kapayapaan sa mga bansa, ngunit isang North Korean major na nagngangalang Kang ay hindi nasisiyahan sa pagkakasundo. Kaya naman, dinakip niya kasama ng mga sundalo ng North Korea si Dr. Kim na may keycard sa unit kung saan nakalagay ang nuclear. Pagsapit ng hating gabi, ang nuclear ay ninakaw at dinala sa tubig, maging si Dr. Kim ay nahuli din sa gitna ng kaguluhan. Di nagtagal, nalaman ng mga sundalo ng South Korea ang tungkol sa panghihimasok. Isang platon sa ilalim ng pamumuno ni Major Park ang ipinadala para hulihin si Kang at ang kanyang pangkat ng mga sundalo. Sa sumunod na eksena, nagkita ang magkabilang panig sa gitna ng ilog ng Han. Isang malakas na putok ang narinig na nagpasimula ng laban sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi nila napagtanto na ang ingay ay nagmula sa isang napakalaking kometa na mapanganib na dumaraan malapit sa lupa. Ang kababalaghan ay naging sanhi ng pagkawala ng bangka. Dumilim ang screen at nang imulat ni Dr. Kim ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili sa isang digmaan. Ilang lalaking nakasuot ng tradisyonal na pananamit ang tumatakbo at nakikipaglaban. Lumalabas na ang kometa ay nagdulot ng time rift sa atmosphere, na nagpadala ng 3 North at 3 South Korean na sundalo sa taong 1572, kasama si Dr. Kim, na hindi kailanman nais na maging bahagi nito. Sa kasalukuyan, ang digmaan sa pagitan ng Joseon at Jurchen ay nangyayari, iniisip ng mga sundalo na ito ay isang biro hanggang sa may nagtangkang umatake sa kanila. Bilang pagganti, pinatay nila ang mga sundalo ng Jurchen gamit ang isang paputok, na ikinagalit ng kanilang commander. Sinubukan silang salakayin ng komandante ngunit huminto ito nang sumakit ang tainga nito dahil sa isang putok ng baril. Pagkaalis ng mga mananakop na Jurchen, pinalibutan ng mga mahihirap na taga-nayon ng Joseon ang mga sundalo at tinuturing sila bilang mga mesiyas. Sila ay binigyan ng palayaw na heavenly soldiers dahil sa kanilang mga kakayahan na tila mahika sa mga taga-nayon. Dahil banyaga ang sitwasyon sa mga sundalo, nananatili sila sa isang kuweba para sa magdamag. Itinutok ni Park ang kanyang baril kay Kang, sinisisi siya sa lahat. Nang uminit ang pag-uusap, pinapakalma ni Dr. Kim ang magkabilang partido, inutusan silang itabi ang alitan hanggang sa malaman nila kung paano babalik sa hinaharap. Higit sa lahat, nag-aalala siya tungkol sa nawawalang nuclear na 100 beses na mas matindi kaysa sa mga bombang atomika na ginamit sa ikalawang digmaang pandaigdig. Tila nawala nang pumasok sila sa time rift. Dahil si Kang ang may kasalanan sa pagkawala nito, ipinangako niyang hahanapin ito sa isang paraan o sa iba pa. Sa ibang lugar, ang pinuno ng Jurchen ay abala sa kahihiyan sa commander na tumakas sa larangan ng digmaan kanina. Kahit na ang komandante ay nangangatwiran na ang mga sundalo ay hindi pangkaraniwan, ang pinuno ay hindi naniniwala sa kanilang kaduwagan. Ibinigay niya sa commander ang isang pana at binigyan siya ng huling pagkakataon na patayin ang lahat ng mga sundalo ng langit. Sa kuweba, isang karaniwang tao ang nag-iispiya sa mga sundalo at sinubukan na magnakaw sa kanila nang sila ay natutulog. Gayunpaman, ang lalaki ay isang mabait na tao at nagpasya na tulungan ang mga sundalo na makatulog ng maayos sa halip na tumakas dala ang mga ninakaw na bagay. Sa huli ay nahuli siya ng mga ito, ngunit ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon sa mga tanod ng nayon. Dahil dito, dinala ang magnanakaw at 2 sundalo sa hari para ipakita ang karahasan. Si Kang at Park ay nagbihis bilang mga karaniwang tao at pinapanood ang pagdinig mula sa gilid. Ang pangalan ng magnanakaw ay inihayag na si Son Sin mula sa isang lugar na tinatawag na Asan. Parang pamilyar kay Park ang pangalan at sa pagsisimula nito, napagtanto niyang ang magnanakaw ay ang maalamat na Koreanong mandirigma na kalaunan ay naging instrumento sa pagkatalo ng pananakop ng mga Hapones. Si Yi ay itinuturing na bayani ng bansa at ang pinakadakilang mandirigmang Koreano sa modernong panahon. Ngunit nang makita siya nito,
Ang Major ay hindi makapaniwala dahil hindi siya katulad kung paano siya inilalarawan ng modernong mga kasaysayan ng Korea. Inutusan ng hari na pugutan ng ulo si Yi at ang parehong mga sundalo dahil sa pagnanakaw ng isang pampasabog na sa tingin niya ay isang metal na bola. Sa gabi, silang tatlo ay nakakulong sa kulungan hanggang sa isang sundalo ang sumagip sa kanila. Bukod sa pagtulong sa mga sundalo, pinilit din niya si Yi na sumama sa kanila. Si Yi pala ay nagnakaw ng mga armas sa kuweba kanina at gusto ng mga sundalo na ibalik niya ito. Sinabi ni Yi na itinapon niya ang mga ito sa ilog ngunit walang naniniwala sa kanya. Sinabi ni Park sa lahat na si Yi ay walang iba kundi ang dakilang mandirigma na nakasulat sa mga libro sa mga klase sa kasaysayan. Ang impormasyon ay nag-iiwan sa lahat sa pagkabigla habang lumingon silang tulala sa magnanakaw na walang kahit isang katangian ng isang mandirigma. Nagawa ni Yi na tumakas nang ang iba ay naabala. Gayunpaman nang magising siya kinaumagahan, ang mga sundalo ay nasa labas ng kanyang bakuran na naghahanda sa kanyang paglabas. Sila ay yumukod, tinutugunan siya bilang general at humihingi ng kapatawaran. Naniniwala si Yi na malakas ang tama ng mga ito, ngunit hindi makapagreklamo laban sa 6 na sundalo. Sa mga sumunod na araw, inasikaso ni Park na turuan si Yi at gawin siyang general kung saan siya makikilala. Si Yi ay nalilito sa una ngunit kalaunan ay naramdaman ang malupit na pagsasanay. Samantala, patuloy na hinahanap ni Kang at ng mga sundalong North Korean ang nuclear na sa tingin nila ay matagal nang naglakbay kasama nila. Gumagawa sila ng mga mapa at hinahanap sa bawat bahagi ng nayon ngunit hindi nila ito mahanap. Isang umaga nang walang tao, pumunta si Yi sa kakahuyan dala ang mga armas na ninakaw niya sa mga sundalo. Naniniwala siya na ang mga ito ay nagkakahalaga ng maraming pera at nais na ibenta ang mga ito sa hinaharap. Inilibing niya ang mga ito malapit sa isang puno ngunit nakita siya ng isang batang babaeng magsasaka. Nagtataka siya sa mga baril kaya binigyan siya ni Yi ng isang tsokolate upang ilihim ang mga ito. Gayunpaman, makalipas ang ilang oras, lumabas siya ng kakahuyan na may hawak na baril. Ang mga espiya ng Jurchen na ipinadala para hanapin ang mga sundalo ay napansin ng batang babae na may dalang baril. Napagtanto nila na ang mga sundalo ay nasa malapit lang dahil sa baril. Samantala, itinuturing ni Park at ng iba pa si Yi ng may paggalang at inaalagaan siya ng husto. Iniisip ni Dr. Kim na hindi nila dapat subukang panghimasukan ang buhay ni Yi dahil maaaring baguhin ito ang kinabukasan ng buong bansa. Ngunit naniniwala si Park na kailangan sila ni Yi para maging isang mandirigma. Isang hapon, excited na tinipon ni Dr. Kim ang lahat at ibinunyag na may natuklasan siya tungkol sa kometa. Ang huling beses na naglakbay ito malapit sa lupa ay 433 taon na ang nakakaraan kung kaya't sila ay inilipat sa 1572 na eksaktong 433 taon na mas maaga kaysa sa kanilang panahon. Kung susundin nila ang pattern ayon sa kalendaryo ng buwan, ang susunod na kometa ay darating sa loob ng 4 na araw na nangangahulugang makakauwi na sila. Ang problema lang ay hindi niya alam kung saang bahagi ng nayon sila dapat naruroon kapag dumaan ang kometa. Ngunit siya ay positibong makakahanap ng solusyon doon. Sa gabi, nakita ni Park ang kanyang mga sundalo na hinuhukay ang ilang mga gamit ni Yi. Nakahanap sila ng maraming ugat ng halaman at nalaman nilang si Yi ay isang hamak na smuggler. Sinunog nila ang lahat ng ito, hinihiling kay Yi na pagsamahin ang kanyang pagkilos at gawin ang dapat niyang gawin para sa bansa. Galit na tumakbo si Yi dahil ginagawa siyang bata ng mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nahanap siya ng isang sundalo ng South Korea at nagkunwari na binabasa ang kanyang palad, na sinasabi sa kanya ang lahat ng kanyang makakamit sa hinaharap. Tinawanan siya ni Yi, ayaw maniwala sa kanyang mga sinasabi. Nang subukan ng sundalo na sabihin sa kanya ang buong katotohanan, isang palaso ang tumama sa kanya na agad niyang ikinamatay. Si Yi ay napapaligiran ng mga mananakop na Jurchen at dinukot. Ginawa nila siyang hostage, pinapahirapan siya na nagnanais na malaman kung nasaan ang iba pang mga sundalo. Kung sasabihin ni Yi sa kanila, mapapatay siya ng mapayapa ngunit kung hindi, maaaring magdusa pa siya ng habambuhay na pagpapahirap. Kahit na ipinakita na sa kanya ang pugot na ulo ng sundalo, tumanggi pa rin siyang sabihin ang anuman. Ngunit pagkatapos, dinala ng commander ang batang babaeng magsasaka na may baril. Upang mailigtas ang buhay ng batang babae, ipinangako ni Yi na ituturo sa kanila ang daan patungo sa tirahan ng sundalo sa umaga. Pinalaya ng komandante ang batang babae ngunit tinamaan siya ng palaso bago pa siya makatakas. Nagbabanta siya na gagawin din ito sa iba kung hindi niya gagawin ang kanyang pangako.
Sa gabi kung kailan ang lahat ay natutulog, si Kang at ang kanyang mga nasasakupan ay sinagip si Yi. Doon ay natuklasan nila na ang nuclear warhead ay nasa loob ng isang tulda at sa wakas ay nakuha na rin nila ito. Sa gitna ng misyon, pumasok sila sa isang silid kung saan nagpapahinga ang tagapagmana ng Jurchen. Nasa kanya ang baril na ninakaw mula sa babae na sinusubukan niyang gamitin kay Kang. Gayunpaman, si Kang na may ultra instinct ay nagawang mapatay ang lalaki at tumakas kasama si Yi. Kinaumagahan, natagpuan ng pinuno ng Jurchen ang bangkay ng kanyang anak at napuno ng kalungkutan. Sa panibagong pakiramdam ng paghihiganti, ang pinuno at komandante ay ginagawang misyon ng mahuli at mapatay ang mga sundalo at si Yi. Sa ibang lugar, nanginginig sa galit si Yi sa hindi makatarungang pagkamatay ng batang babae. Paulit-ulit niyang naririnig ang kanyang ama at ang mga sundalo na nagsasabi sa kanya na pumasa sa pagsusulit sa militar at maging isang general. Hanggang ngayon, naniniwala isa siyang mahinang nilalang na hindi makakamit ang anumang bagay na maganda sa buhay ngunit matapos masaksihan ang pagkamatay ng dalaga, nakakuha siya ng dahilan para lumaban. Samantala, habang hawak nila ang nuclear, napansin ni Dr. Kim na ang timer dito ay lumipat mula 10 hanggang 5 minuto. Ibig sabihin, 5 araw na silang nandito dahil ang 1 minuto ng totoong oras ay katumbas ng 1 araw ng oras sa nakaraan. Gamit ang NOC, ang tiyempo at lokasyon ng pagdaan ng kometa ay tumpak na kinakalkula. Kaya naman, naghahanda ang mga sundalo na iwanan ang nakaraan sa kasalukuyan. Sa sumunod na eksena, nagsasagawa sila ng libing para sa namatay na miyembro ng kanilang koponan. Sa sandaling yun, nilapitan sila ng mga taga-nayon na hinukay ang mga armas mula sa kakahuyan. Nais nilang matulungan ang mga sundalo upang maipaghiganti ang batang babae na pinatay, isa siyang ulila na nagustuhan ng lahat sa nayon. Dahil wala siyang mga magulang, ipinagdalamhati ng mga taga-nayon ang pagkamatay niya bilang sarili nilang anak. Sa una, nagdadalawang isip si Major Park dahil ayaw niyang makialam sa nakaraan. Gayunpaman, nagbago ang isip niya nang dumating si Kang at pumayag na tumulong. Ang mga taga-nayon kasama ng mga modernong Koreano ay naghahanda para sa labanan. Habang gumagawa ng mga plano at diskarte sa pag-atake, hindi nagkaintindihan ang dalawang major na nauwi sa away. Tumigil lang sila nang inutusan sila ni Yi. Ipinapaunawa niya sa kanila na ang kanilang tunggalian ay walang halaga kumpara sa kaligtasan ng mga taga-nayon. Nakita ni Park na sa wakas ay nakuha na ni Yi ang kanyang kakayahan bilang hinaharap na general. Sa isang buong araw, sinisiyasat ni Yi ang mga lugar sa paligid ng nayon at inaalam kung aling landas ang tatahakin ng kanilang mga karibal. Ang lahat ng ito ay ikinagulat ng lahat, ang mga plano, matalino na mga taktika sa pag-atake at ang pag-aaral sa lahat ng aspeto ng labanan. Ayon sa kanya, maaari silang magtago sa makipot na bahagi ng burol kung saan magmumula ang mga kalaban. Sa ganoong paraan, 10 lang sa kanila ang makakadaan sa isang pagkakataon at madali nilang mapapatay. Gayunpaman, nangangamba ang lahat na sila ay matatalo sa labanan dahil ang mga taga-nayon ay lalaban sa mga sinanay na mandirigma ng Jurchen. Sa araw bago ang pagdating ng mga Jurchen, napansin ni Dr. Kim na mas mabilis ang takbo ng kanilang mga orasan. Nangangahulugan nito na ang kometa ay bumibilis sa mas mabilis na bilis at kailangan nilang bumalik sa bahay bago sumalakay ang mga Jurchen. Ang mga sundalo ay kailangang pumili kung babalik sa dati nilang buhay o tutulong sa mga taga-nayon. Nagpasya silang sumama sa una dahil ang pananatili sa nayon ay maaaring hindi makatulong kay Yi sa katagalan. Habang naghahanda silang umalis, iminungkahi ni Park na tumakas din si Yi upang iligtas ang kanyang buhay. Kailangan niyang mabuhay para sa hinaharap kapag sinalakay ng mga Hapon ang Korea. Kaya naman, hindi siya maaaring ipagsapalaran na mapatay sa isang hindi gaanong mahalagang labanan. Sa galit sa mungkahi, nawala ng respeto si Yi kay Park. Ngunit sa huli, siya ay pinatalsik at dinala para sa kanyang kapakanan. Ang lahat ay naaayon sa plano hanggang sa matanto ng mga North Korean na sila ay masisentensyahan din ng kamatayan kapag bumalik sila sa hinaharap dahil sa pagnanakaw ng nuclear warhead. Sa huling minuto, nagbago ang isip ni Kang at piniling bumalik sa nayon upang tumulong na ipagtanggol ito mula sa mga Jurchen. Ang iba ay sumusunod sa kanyang pamumuno at nagpasya na manatili sa likod para sa kanilang sariling mga kadahilanan. Ibinigay pa nila ang kanilang mga kwintas kay Dr. Kim, na humihiling sa kanya na ibalik ito sa kanilang mga pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali, si Yi na matigas ang ulo ay nakatakas sa kanyang pagkakakulong at sumama sa mga sundalo at mamamayan para sa kanilang labanan. Sinimulan ng mga mananakop ang unang pag-atake,
na nagbunga ng isang mahaba at mahirap na labanan. Ginagamit ng mga sundalo ang mga baril at pampasabog para patayin ang unang pangkat ng mga sundalo bago pa sila makagawa ng anumang pinsala. Ngunit nang dumating ang ikalawang pangkat na may dalang mga pana, ang mga taga-nayon ay napaatras at karamihan sa kanila ay pinapatay. Ang pinuno ng Jurchen ay pumatay ng maraming taga-nayon na nagpahina sa koponan. Namatay din si Major Kang matapos iligtas si Yi mula sa palaso. Sa huli, tanging si Sergeant Choi at Park lang ang natitira sa mga sundalo. Pagkatapos ng matinding labanan, sa wakas ay napatay ang pinuno ng mga Jurchen at ang mga taga-nayon ang naging panalo. Sa ibang lugar, si Dr. Kim ay inaatake din ng mga Jurchen, buti na lang ay kasama niya si Ma Dong-sok na lumalaban sa kanila upang mapanatili siyang ligtas. Muntik na siyang mapatay ng granada ngunit dumating ang kometa sa tamang oras at muling lumikha ng time rift. Siya at ang warhead ay bumalik sa kasalukuyan at iniulat niya ang kanilang mga karanasan sa mga general ng Korea. Hindi naniniwala ang mga nakatataas sa kwento ng time travel pero ngayong may nok na sila, wala na silang pakialam sa mga nawawalang sundalo. Sa wakas, nagpasya silang ibalik ang warhead at panatilihin ang kapayapaan sa dalawang bansa. Makikita natin si Dr. Kim na binisita ang isang lokal na alaala ni Admiral Yi. Namimiss niya ang mga sundalo at si Yi at malungkot na hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanila. Lumipat ang eksena sa panahon ng labanan ng Mayongyang. Doon, nakita natin na naging general na ngayon si Yi at naghahanda ng harapin ang mga sundalo ng Hapones. Sa labanan, siya at ang 13 barko ng Korea lamang ang matagumpay na nasira ang mahigit 300 strong Japanese. Ang sakay ng kanyang barko, walang iba kundi sina Park at Choi na ngayon ay kanyang mga staff officer. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!